how are you? How are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. So, bumalik na kami ni Babo dito sa bahay after namin magstay sa hotel ng 3 days. At si Francis naman nag-extend pa dahil hindi niya talaga kaya magstay dito sa bahay at may mga trabaho pa siyang kailangan tapusin. Bumalik lang siya dito sa bahay para kumuha ng ibang gamit pero bumalik din siya sa hotel na pinagstayan. At ito si Babo kinahapunan. Nakatulog ang bata sa sobrang pagod. Sa sobrang pagod nakakatakbo dun sa hotel. At kinagabihan naman, ito yung heater namin. Kaya sobrang irritable ni Babu. Sobrang irritable dahil nilalamig siya at inuubo. At ito naman ang sitwasyon namin kinagabihan, as in sobrang lamig. Parang dumoble yung lamig niya mula nung nag-birthday si Babu. Kasi nakaranas na siguro kami doon ng heater, kaya paglabas namin, sobrang lamig na. The next day. So, ayan guys, nandito na po kami sa Ramada. At magsistay kami dito ng ilang araw. Dahil dito lang merong kuryente at wifi. At ayan, na yung mga gamit namin. At nag-e-enjoy si Babo. Ay! Sorry! Let's go! Let's go! Let's go up! Let's go up! Room! Let's go up na. No? Gimme. At ito naman ang tsura ng harap ng hotel na pinagsistiyan namin. Tingnan nyo naman ang paligid, diba? Nagfa-fog. Imagine ninyo, yung tsura na yan, sobrang lamig. As in, sobrang lamig yan. At sa loob naman ng hotel, medyo mainit, may heater naman. Kahit pa paano kapag-stay kami ni Babo sa may lobby. Yung lobby, yan yung lobby ng hotel. 5 floors lang siya at maganda naman yung lugar. At ayan, kaya napapagod kaagad si Babo sa lugar na to dahil takbo siya ng takbo. Kahit kaming dalawa lang sa lugar na to, ayan, nag-e-enjoy talaga siya. Dahil nga malawak yung natatakbuhan niya. At saka marami siyang nakikita. Hala, he took our bag. Let's go. He took our bag. No. He took our bag. Let's go. Yes. Oh, let's go. Ay, let's go na. Go inside na. Let's go inside na. Let's go. We will watch. You want to watch Peppa Pig? Let's go, dinosaur inside. Let's go na. Watch. No. What? Yes, it's going up. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Let's watch Peppa Pig. Oh, open the door. Push this door. Push this door. Push. Push. Yes, push. Push. Ha? Wala eh. Wala nga. Binigay ko na doon. Ayun, nandun oh. Yes. TV. TV. Kiss muna, Toto. Yummy? Yummy? You like it? Huh? Oh! A few moments later. So, currently alas 3 na. At di ako makatulog. Nagising ako kanina alas 2. Alas 2 pa lang gising na ako. Tapos, minessage ko si Mujib.
Hindi na ako makatulog. At currently, nasa Ramada kami. Dito muna kami nagstay. Mula nung birthday ni Babu. Kasi grabe na talaga lamig dito. Sumasakit na yung mga kasukasuan ko sa sobrang lamig. At nilagnat na ako nilagnat na rin si Babu. Grabe yung hirap ng weather. Hindi para sa amin ni Babu. Okay sana yung ganitong weather kung may heater man lang kami o may kuryente. Makakasurvive kami sa malamig na weather. Yung winter, makakasurvive kami ni Babu kung may kuryente at heater. Pero, yun na nga eh. Walang heater kasi walang kuryente. Walang heater. May heater naman silang pinoprovide na gas. Kaso, limited lang. Hindi siya pwedeng gamitin kasi ng matagal. 2 oras lang pinapagamit sa amin sa buong magdamag. Imagine, pagdating ng mga ganitong oras, alas 3, sobrang nanginginig na kami ni Babu sa lamig. Kaya sabi ko, hindi ko na ulitin. Dito, umuwi kami sa bahay. Kaya sabi ko, parang kind of respect, diba? Ilang araw na kami na andito. Dito lang naman kami sa isang lugar. Diba? Uwi tayo kasi baka may masabi sila sa akin o masabi sila kay Mujib. Kasi nire-represent ko si Mujib din dito, diba? So, it's a kind of respect para sa akin. Na, yun, kailangan umuwi muna kami. Trinay ko na magstay. Pero sobrang lamig talaga eh. Sobrang lamig. After namin ni Babu tumira doon, after namin matulog doon, nilagnat siya pagbalik namin dito. Pero hindi ko na binanggit. Madaling araw na, ayan si Francisca, witness ko, katulong ko dito. Nung nilagnat si Babu, ang taas ng lagnat ni Babu. Buti na lang meron akong gamot na dala niya. Lagi ako may dalang gamot niya. Yung ubo, yung sipon niya, hindi nawawala dahil nga sa lamig. Ayun. Ako yung nahihirapan actually. Sa sitwasyon na ganito. Iko-compromise ko ba yung health ng anak ko para lang may pakita sa kanila na kaya namin magstay dito. Di ako makatulog. Kailangan ko mag-decide kasi binigyan ako ni Mujib ng ultimatum na aalis ka basta kasama mo si Francis. Dahil pag hindi mo kasama si Francis, hindi ka na aalis. Wala ka ng chance na umalis dyan sa Pakistan. Diyan ka na lang hanggang sa kunin ko kayo papuntang Dubai. Na para bang hindi niya ako binigyan ng option. Ang dami kong sinabi sa kanyang option. Sabi ko, end of this month. Kasi mid-December, talagang freezing cold na dito. Freezing cold. Sensya na, naghihilig si Francis. Freezing cold na talaga dito pagdating ng mga mid ng December o end of December, ganyan, talagang giyelo na talaga. Sabi ko, that time, pwede ba mag-move na lang ako ng Islamabad? Kahit 1 buwan lang sa Islamabad. O doon kay Anita, kasi yung kapatid niyang bunso, si Anita, nag-move na doon. Dahil hindi nga kaya yung ganitong lamig. Tapos, yung mga anak niya, mag-aaral na sa city, sa Islamabad. Hindi niya ako pinayagan
Dahil nga ayaw ni tatay niya, ayaw ni Babu. Dahil nga gagastos, doble gastos, ganyan. Sabi ko, okay, ito na lang option ulit. Once a week, pupunta kami ng Ramada para kahit papaano makapag-upload ako, diba? Dahil nga, ang hirap walang kuryente, ibig sabihin walang wifi. Hindi ako makapag-upload. May kuryente, binibigay naman, pero 2 hours per day. 2 hours per day. Paano pa pagkakasyahin yung 2 hours per day? Mag-i-edit ka pa, magre-render ka pa, mag-upload ka pa. Hindi kaya Kasi minsan ang upload dito, sobrang bagal ng wifi nila. Umaabot ako ng 1 to 2 days sa pag-upload ng isang video. Sobrang bagal. Ganun siya kabagal mag-upload. Mag-upload nga. So, yun yung mga suggestion na sinabi ko sa kanya. Pero hindi pa rin siya pumayag. Sabi niya, hindi. Okay. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Hindi ko talaga kaya magstay dito. Promise, hindi ko kaya magstay. Ganito sitwasyon namin. Hindi ko magstay. Naawa ko kay Babu. Tuwing nandito kami sa Ramada, ang sigla niya. Kasi nga mainit may heater. Tapos pag nasa bahay siya, matamlay, irritable. Kasi malamig Pero pag nandito siya sa Ramada, ayan, nagtatalon pa sa kama, masaya, masigla. Mahimbing ang tulog. Nung naandun kami, madaling araw nagigising yan. Kasi nanghihingi sa akin ng tubig. Mama, water. Kasi nga dry yung hangin, dry yung paligid. Next day kami dun. 5 beses, 6 na beses yata humingi sa akin ng water, mama. Tapos ang tulog namin dun, 3 yung suot namin. Tapos 3 pa yung kumot. Pagdating ng 10:00, wala na kaming heater. Gusto ko man buksan. Nakasarado na pala yung gas sa labas. Kasi yung gas ng heater namin, yung pinakatangke niya, nasa balcony. Hindi pwede pasok sa loob ng bahay. So, sakit ng ulo ko mag-decide. Sa pakikisama naman, siguro maayos na may pakikisama ko sa kanila. Kasi nandiyan na, nag-aalala ako sa kanila kapag hindi sila kumakain ng tanghali. Tapos kami ni Mama kumakain. Sa umaga, heavy breakfast din talaga ako. Minsan, pag may oras, nag-heavy breakfast ako. Kasi pagdating na dinner, hindi na ako kumakain. Pero may mga oras na yung lunch talaga hindi nawawala sa akin. So, tuwing lunch, nagluluto ako. Tatanungin ko sila, Mama at Babu. Hindi talaga sila kumakain. Tinapay tsaka lang sila. Lagi ako nag-aalok. Tapos tuwing magluluto ako, lagi ako nagbibigay sa kanila. Pero yung ganitong sitwasyon, walang tumulong sa akin. I mean, sa side nila. Kaya nararamdaman ni Babu, wala ako sa tabi niya. Nagigising siya pag wala ako sa tabi niya So yung last option,
alis kami. Masakit man sa kalooban. Sorry mama, sorry babu. But I will come back. We will come back. I assure you I will come back. We will come back. Only this time. Only this winter I cannot survive. I'm not made in this weather. Ang hirap kasi pala. Ang hirap pala ng winter nila dito. Tapos, wala ba lang silang... Okay sana kung may abuhan. Katulad kanila siya, Bim. Na meron silang pampainit ng bahay. Abuhan. So, dito sila nagbabaga. Tapos, yung tubig na nag-evaporate dito, pupunta doon, nagiging hot water, nagiging inumin nila. Tapos, yung usok dito naman, palabas. Ang galing, no? Pero sa amin kasi wala. Dahil second floor kami, hindi kami pwede magpagawa. Na-request nga namin lahat ng uri na request para magkaroon kami ng heater. Pero wala hindi talaga kaya Masakit ba sa kalooban ko umalis dito sa Pakistan? Ang ganitong sitwasyon. Pero hindi ko talaga pwedeng i-compromise yung kalusugan ni Babu. Kalusugan namin. This time I will choose myself. Ako muna. Kami muna. Kasi hindi ko kaya talaga. Pwede magstay ng winter sa ibang lugar siguro. Kasi kahit yung tubig dito guys, ang lamig ng tubig namin sa bahay. Walang heater. Bago umalis si Sudi, pinaasikaso niya yun. Pinalagyan niya ng heater, ganyan. كمان كسوري وكده panjang jimat ini Mingan kapay ini Di kuryente kasi yun. So, wala rin kwenta dahil walang kuryente. Wala sa plano ko. Wala ako sa plano. Yung lahat ng ito, wala sa plano ko lahat. Good luck talaga sa akin. Good luck sa amin ni Babu. Nakakapagod umiyak. Ang sakit ng ulo ko. Parang bibiyak. Sobrang kakaisip. Sobrang kakaisip. So, hindi ko alam kung anong iisipin ko mga oras na yan. Paano kung mapaliwanag ko ng maayos kay Sudi yung side ko, yung punto ko, kung bakit gusto ko nang umalis, pansamantala. Pero paano kapag hindi sumang-ayon yung mga in-laws ko? Doon ako natatakot na pigilan nila ako, harangan nila ako, o paalisin nila ako, o ang worst, paalisin nila ako na hindi kasama si Babu. Yun ang hindi ko kakayanin. Hindi ko kakayanin yun. Kaya ang bigat sa isip ko. Sana maging smooth ang lahat. Once na na-open ko sa kanila yung decision ko. Dahil ngayon, hindi ako magpapatinag. Hindi ako sasang-ayon muna sa pagkakataong ito. Nakasalalay sa desisyon ko yung kalagayan naming mag-ina. At ito ang desisyon ko. Kailangan naming umalis. Kailangan naming umalis ngayon din. As soon as possible.
Dahil hindi na gumagaling ang ubo ni Babo, ang sipon ni Babo, ang lagnat niya pabalik-balik. Ayokong lumala pa yung nararamdaman niya. Mabait ang anak ko, napakamasigla. At ayokong mawala yun sa kanya. Masaya ako kapag nakikita ko masaya si Babo. Masaya ako kapag nakikita ko masigla si Babo. At higit sa lahat, masasaya ako kung yung kalusugan niya magiging maayos. Sana maback-upan ako ni Sudi sa desisyon ko at mapayagan ako ng mga in-laws ko na makaalis ng matiwasay. Yung pera, magagawaan ko ng paraan. Short man kami ngayon, pero gagawaan ko ng paraan. Ayoko humingi ng tulong sa mga in-laws ko dahil wala naman nag-offer, una sa lahat. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa kanila. Gagawin ko ng paraan to at alam ko sa tulong ng ala mabibigyan niya ako ng solusyon. At itong mga nangyayari sa akin ngayon, alam ko pagsubok lang to, isang matinding pagsubok sa akin, sa amin, sa pamilya ko. Sa amin ni Sudi, isang malaking pagsubok to. Hindi ko hinahangad na suwayin yung mga magulang niya o pahirapan. Pero ito talaga ang desisyon ko. Kami muna ni Babo. At kung saan man kami mapadpad, sa Dubai, sa Pilipinas o sa Pakistan, sana samahan niyo pa rin kami ni Babo. Walang iwanan. And always remember, stay beautiful in here, in your heart. Ang bahay namin, bahay ng in-laws ko actually. Oh, ang ganda, diba? Bago ka pumasok, pag nagugutom ka, pwede kang kumuha ng apple, kumain ka muna. So, walang bisita po dito na nagutom. Ang dami ko na nakuha ang apricot. Pupunuin natin to. Bye! Careful maybe you'll get... You go deeper. Oh! Yan. Ito hindi pa nila binuksan kasi maliit pa. Masyadong maliit pa raw. Ka-harvest din sila. Harvest sila ng potato. Pero dun sa lupain namin, meron din naman kaming patatas. Ewan ko ba, ba't pa kumuha ng patatas dito? His reaction. Kahit saang anggulo ka pumunta rito, ang ganda! Welcome to Pakistan! At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po na natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah, bye!